Network Entertainment. On that note, gentlemen, anong magagawa nating mga rider para wakasan na hopefully itong dinaranas natin na ugly face kumbaga? Ano yung plano, Jimmy? Kailangan unang-una magsama-sama tayo. Pangalawa, kailangan mag-ingay in a peaceful way. Magsama-sama yung mga riders. Maraming ride, maraming protesta siguro. All right. Sige, King. What are we doing tonight with these distinguished gentlemen? What's going on mga katunay? Nagbabalik tayo, isa na namang episode ng Tunay na Rider kung saan pag-uusapan natin yung mga, kumbaga, the ugly side na kinakaharap ng bansa natin ngayon. Tama ba yun? Nakakasawa na. Yeah. Grabe, ang daming gago, di ba? Di ba may kasabihan, the good, the bad, and the ugly? Puro tayo bad and ugly. Oo. Nakakasuka na talaga. Ayan. So, medyo naging political yung last 2 episodes natin. Right? The last episode... napahinga lang nung nag-Japan ka. Well, we had Brando on. Oo. And we talked about 60% ng lahat ng registered vehicle owners in the Philippines ay motorcycle rider. Big chunk. A Big large chunk chunk of the taxes coming from motor vehicles come from riders, majority. Pero second-class citizen tayo. Siyempre. And ninanakaw pa ng mga politiko, ng mga buhaya. Ng mga kontraktor. mga kontraktor. Diba? Ni Bryce. Nakita mo kasama natin si Bryce. Hindi, Nagbagong buhay na si Bryce. Kaya nga nakaganto ako ngayon eh. Ninanakaw ni Bryce. Nag-surrender, di ba? Oo. Wala. That's why nagko-commute na lang si Bryce eh. Si Bryce Senko. No, so we're gonna be talking about riders taking a stand. Oo naman. Oo. And we've got our good buddy, icon, legend, Hardcore. OG. hardcore rider, hardcore tunay na rider, Mr. Jimmy Barinaga. Oo. Thank you, Tunay na Riders. Nice to be back. And Jimmy, we met with some good friends of ours Yeah. recently, and we'll go into the meeting. Pero Sure. si Tito Boy yata, Mas alamat yan. yun. Ito Yun. yung dahilan na nandito Pinaka-OG. tayo. Yun. Tito, pakilala ka naman. Boy Malapitan. Galing pa akong Bulacan. Ika nga matanda na akong rider. So alam ko na ang how's the situation mula pa nung panahon ni Makapagal up to now. Hindi GMA ha? Hindi Hindi, Gloria. hindi. Yung Diyos tatay. Tatay. Diyos dado makapagal. Yeah, yung by that tinutukoy. time, doon pa lang ako nagkaroon ng isip na ang presidente ay si Makapagal. Kaya tagal na rin. Kaya alam ko paano nag-evolve. Okay, so Yan. Tito Boying, or maybe Jimmy, but si Tito Boying nag-umpisa ng motorcycle activism at saka yung movement nyo? Sige, kikwento ko. Actually, it's out of the blue. Biglang nag-ring yung phone ko. Nakaiga ako sa kama noon eh. Totoo lang. Biglang nag-ring yung phone ko. Siyempre nakita ko nakara-save naman. Boying Malapitan. Akala ko may mga, may activities na naman tayo. Akala bike mo, nights, na-miss ka mga lang niya. gathering. Oo, akala ko na-miss niya lang ako. Pero serious yung tone niya na, yung nararamdaman natin pare-pareho this time. Ito yung pinag-usapan natin. Siya lang yung biglang naging vocal. And I appreciated that, Boying, no? Bigla kang tumawag sa akin and siguro nakikita mo yung mga post ko kasi even family ko, sinasama ko kasi tama ka kanina, nakakasuka na, nakakapagod na, tama na. And nung siya yung nagsabi na parang kulang lang sabihin niya, wala ba tayong gagawin? So, sabi ko, sige, syempre may mga litanya siya about what's happening na talagang kasuklam-suklam na tong corruption again. Kaya sabi ko, sige, I'll make some calls. Kasi syempre, we have
our network din naman, just like you guys. That's why, tinawagan ko muna kagad or sinendan ko each and everyone na kilala kong makakatulong dun sa cause. Dun sa pwedeng magplano man lang. Kasi hindi naman pwede na wala na tayong gagawin at this point in time na syempre even yung future natin wala na eh. Actually, hindi ko na makita masyado yung future, totoo lang. And lahat tayo biktima. Lahat tayo biktima. And for those people na watching right now, even yung kaguluhan ng September 21, kahit yung mga pulis doon na nasaktan, pati yung mga batang nasaktan doon, lahat sila biktima. Isa lang naman ng pinanggagalingan yung corruption. At hindi pwedeng walang mananagot. Yun yung pinanggagalingan namin. And I think, I want to thank Kuya Boying here para siya yung gumanon sa akin. Again, hindi ako leader dito. Lahat tayo has to contribute. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo kasi kung nakaupo lang tayo dito, dadami pa Lamborghini yung mga gagong yan. Ito lang. Yung mga Rolls Royce na may payong. Kung hindi pumutok yan, sarap ng buhay nila. So, tas tayo, ganun pa rin. Tito Boying, what made you call Jimmy? Miss niya lang ako. Jimmy, gusto ka na. Hindi, ang nangyari kasi masyado na akong fed up na talaga. Nung parang, ganito na lang ba tayo? O wala na lang bang... Wala mag-voice out kung paano gagawin. Parang pigil na pigil ako. Kaya naisip ko kung tawagan si dahil nasa motorcycle community. Yes. Para may yung malaman ng tao na may yung hindi pa nakakaalam. Alam ko, alam na eh. So tinawagan ko si boss. Yun ang pag-usapan namin na tungkol nga dyan sa corruption. Hindi ko naman sinabi sa kanya, ibabaksak natin yung gobyerno eh. No? Wala namang ganun. Wala bang wala bang punitan ng sedula? Baka naabutan ni Tito Boying yun. Hindi, wala naman, kaya nga wala naman ng political dito. Ang sinasabi ko lang, masyado ng garapal. Yeah. Kasi even before, meron naman talagang ganyan, mga insertion, may percentage. Ang grabe na ngayon, ang nangyari, yung pondo, napunta na sa mga porsyento ng politiko, contractor, wala na doon sa project mismo. Imagine mo, wala nang natira. Ground zero pa naman yung lugar ni Tito Boy. Oo nga, no? Bulacan. Pinakamalaking Anong pakiramdam mo, Tito Boying, pag tinatawag yung Bulacan na lubakan? Natatawa siya. Hindi, talagang minsan nagagalit din si Gob doon sa naririnig niya yan. Pero dapat tanggapin niya yung reality. Talagang galit na yung tao. Sabi niya, ididemanda niya raw pagka may naninira yung pangalan ng Bulacan. Pero yun ang totoo eh. Lubak-lubak eh. Lubak-lubak Baha-baha eh. Bulacan. Okay, and I guess, Jimmy is the right first call. Kasi si Jimmy, talaga eh. Hindi Organisador. siya community leader. Diba? Yan ang mga kailangan mo sa ganitong klaseng sitwasyon. Yan. Medyo humble si Jimmy. Hindi ako leader, hindi Pero sa totoo lang, pag tumawag si Jimmy, Lahat sasagot. ayun, si Jimmy you called up. Ganun yung impluensya niya. Hindi sumasagot eh. Pag naniningil ako ng utang. So, Yung mahirap. kasama sa core group, which is really, again, hindi siya parang, I call this meeting to order, may agenda, hindi ganun eh. We just met up and we grabbed a bite in Circuit. And then, sino ba yung mga tropa na ginaya natin dito sa group to kind of figure out what we can do? Yeah. Halos sabay-sabay naman yung tingin ko makakatulong, no? Isa lang, para sa mga viewers, hindi kami violente, wala kami pinaplanong ibagsak yung gobyerno or ano. Gusto lang natin lahat Pwede may ka na- kakinabang. uwi ka na ba? violente. Uwi ka na ba? Gusto lang namin may accountability. Kasi alam naman na natin, yung lumalabas yung nakaw, corruption. So, what's next? 'Di ba? Pero etong grupo namin, we're just planning to do a rally, no? Parang representing the motorcycle sector. Big, small, electric, lahat tayo kailangan makialam na or kailangan tumayo na, tumindig. Parang ganun, no? Kahit ayaw kong maging too political yung mga
terminologies natin at hindi rin naman ako makakaliwa, hindi rin ako makakanan. Gusto ko lang kung saan yung tama. Pare-pareho tayo. I think pare-pareho. Sabi nga namin, nagkaroon kami ng tayo during the meeting. 'Di ba? Tama na, sobra na, ikulong na. That's pretty common right now sa mga slogans. Kami nagkaroon ng patayin ang corruption. Very strong. Yeah, patayin ang corruption. Sino ba naman gusto ng corruption? Tanungin niyo sarili niyo, gusto niyo ba yan? Di ba hindi? Di ba? Kaya kami, #walang kulay. Lang kulay. As in, walang kulay. Walang pink, walang dilaw, walang red, walang green. Hindi yun ang pinaglalaban natin ngayon. Pinaglalaban natin yung tama na hindi tayo ninanakawan. Sino ba naman ang gustong ninanakawan? Tama. At actually, Iba, a few episodes ago, napag-usapan natin yung yung percentage nung binabayad nating tax na malamang sa malamang, 'di ba? Hindi nga napunta dun sa sa road users Road User Board. Oo. So, dati may government agency na pag nag-renew ka ng lisensya ng motor, yung ORCR, yung mga binabayaran mo, may talagang naka-allocate sa Road User Board. And yung perang yan, automatically, iano nila sa flood control, pag-maintain ng kalsada. May allotment para May sa allotment. gumagamit ng ng kalye, kumbaga. And nangyari, panahon ni Duterte, tinanggal yun. So that's why nagiging, one of the reasons I think, na nagiging medyo ang dami ng flood control. But anyway, Na hindi rin na control. oo. And why do riders have the right to be mas galit, 'di ba? Again, because we represent 60% ng lahat ng registered ng lahat ng registered vehicle. Motorista, We kumbaga. pay taxes just by owning a motorcycle. Ano nga yung halimbawa natin nung nakaraan, yung sub 100k na motor, ilang porsyento nun yung napupunta sa buwis pa lang, di ba? Tsaka sa... Well, according to Brando Rosales, sinasabi Ikot niya, natin siya. 20% ng sub 150cc na bike. Hindi, sub 100k. Sub 100k. Pero yung mga sub 150cc. Wala naman tama. 400cc na sub 100k. Bagay, tama naman. Second hand, meron. And then like if you're looking at my Desert X, 'di ba? Yung Desert X ko 1.6M. Magkanong range ng taxes na ganon, Jamie? Again, because you're an industry on the expert. industry rates, that's between 15 to 30. 15 to 30. Easily. So if you're looking at 30%, sabihin na 1.5 na lang para mas madali. 500,000. Pucha, si Mark Sung, ilan yung motor niya? 20? Malay ko. Magkano agad yung tax niya? 500 times Dapat 20. mas galit sila. Mas galit dapat Oo. si Mark. Milyon-milyon na. Ilan milyon na yun? 10 million na binayaran ni Mark in taxes. Di ba? Doon pa lang. Sa mga motor pa lang ni Mark yun, ha? Oo. May sports car pa yata si Mark. Anyway. Yung yung pinag-uusapan natin nung nakaraan na road board ba yun? Road users board? Ano na ngayon yun, Iba? Okay, let's rewind. Let's pause muna, Ivan. Let's talk about what I want to ask is what can we do? Okay, Hindi, yun yung lead-in natin, di ba? Tanong mo na what we can do kasi we already set the foundation. Okay, sige. So ano magagawa natin, di ba? Gusto mo ikaw magtanong nun? Sige, Bak. Okay. Okay, rolling. So ngayon, bilang riders na 60% tayo na nasa kalye araw-araw, ano ang pwede nating gawin? Siguro si Tito Boying. Nagtuturuan na. Gusto ko lang marinig muna yan si Kuya Boying, with all respect. Kasi, syempre, may gusto ka rin mangyari. Ngayon, we're at this point na medyo naiinip na tayo kasi wala nangyayari, wala nakukulong. Sabi nga, it's always Mag-iisang there. buwan na. Lampas na. Lagpas na. 2 months na yata. 60 days na eh. May nakita ko sa Facebook kanina. Parang gano'n. So, 2 months. Wala pa rin ako Wala pa na pero, pag binuksan mo yung Facebook mo, nangyari sa Myanmar, minahuli lang sila within 1 week. 'Di ba? Yung mga sundalo nila mismo, within 1 week.
in-execute. We're not saying na aabot tayo doon. Pilipino, hindi naman violente. Pero wag niyong uudyokin. Tama. So, yun. I would also argue like Myanmar has a history of violence. And Yes. tayo, Martial-o dun. medyo Quick, swift peaceful justice. tayo. Tayo, peaceful tayo. Love all tayo. Puro mimsang panlaban ng mga Pilipino eh. So, sa yun. Facebook. Tita Boying, what can we do bilang rider? Hindi, unang-una kasi, ang sitwasyon natin ngayon, may kanya-kanya tayong, alam mo, andun pa rin yung kulay Jim So, yung iba, ganito ang gusto, iba, ganito. Ang pinopoint out ko lang, sana magkaroon tayo ng one common goal na lang. Yun ang gusto kong ipabatid sa mga rider community. Na hindi tayo natin mababakas ng gobyerno. Against lang tayo doon sa sa corruption, Yes. yung nangyayari na yan. Hindi tayo against kaya kung sino managot, dapat managot. Regardless Yun lang, din sa kulay regardless. Kung niya. kailangan Sino makulong, ba, oo. makulong. Ang So, tama, pero- mali. Ganun lang Paano natin mai-influence yun? Hindi, kaya nga ngayon, dirito tayo. Kaya nga siguro may nakakapanood sa atin, may paliwanag natin kung paano natin magagawa yan. Yung natag natin may common goal tayo para hindi tayo watak-watak. Kasi alam mo naman nangyaring rally, mayroon ng babato ron, mayroon namang Nagsusunog. nagsusunog. Meron namang kandila lang o ano Yeah. lang, may peaceful. Yung iba naman, So, anong gusto natin? Peaceful o... o ano banta? Fistful. Siyempre, peaceful. Peaceful yung gusto. Tayo. Ayun, Oo, peaceful yung gusto peaceful. natin. Alam mo, panahon ng hippie ako. Make love. Make love, not war. Make love, not war. Gusto ba natin bring him home? Gusto ba natin yun? Bring him home? Bring him! Hindi yan ang issue eh. Si Saldi ko, hindi. ibigin mo. Nasa Madrid hindi yan daw. ang issue. Sobra na talaga yung nangyayari. Hindi yan ang issue. Hindi ako against kay Bongbong, hindi ako against kay Duterte o whatever. Against ka sa corruption. Sa corruption. Same. Pero dapat Kaya si kung sinong managot ka. Okay. Zaldi ko. Si Saldi ko ang kailangan i-bring him home. Bring him home. Para mapanagot. What can we do, Jimmy? Ako, just like everybody Bilang else, no? simpleng rider lang. Simpleng rider lang. Kailangan may managot. Ano mangyari pag managot? Katulad yan, may mga suspects na eh. So, pagkatapos nilang imbestigahan, nanonood lang tayo ng movie? What Or next? kailangan may makulong? Marami rin nagka-clamor na ibalik yung death penalty. Kanya-kanya tayo. That's another topic. No? Again, Filipinos are very peaceful people. Ang sa akin, kailangan lang managot. Paano? Nakulong na si Revilla. Pinakawalan. Nakulong na Si Jinggoy. Pinakawalan. Nakulong na si GMA. Pinakawalan. Nakulong si Erap. Pinakawalan. Oh, I mean, so ano yung... Sabi ko nga, it's a very volatile situation right now. Everybody sumisigaw ng Pagbabago. anti-corruption, pagbabago. Lahat tayo gusto yan. Pero I think from the grassroots level din, medyo watak pa yung idea how to do it. Kasi wala talagang tumatay yung leader sa opposition or to oppose, not the government, not politically, but to oppose corruption. Laging may nabubutasan or something. Kasi Diba? lahat ng mga leader, damay rin eh. Di ba? Yeah, it's a web eh. It's a network. So be Kuya Boy. it. Be it. Kung talagang may kasalanan ka, dapat lang managot ka. Di ba? Ginawa mo eh. May tanong ako, Tito Boying. Kanina nabanggit mo yung Wait, yung... wait, rewind. Back to So what we can do, I think, Jimmy, the answer is we need to organize. Yes. We need to have our organize. presence felt. We have to be organized Yun. yeah. And then we As need to put riders. on the pressure. as riders. So, one rider, walang Kulay. yun nga, usapan na, yun ang call to action. Actually, iba. Si Ivan ayaw magpakita, pero nagbibigay ng notes. Baka makakalimutan nyo. Baka makakatulong. November 30. Nako, pinaspoil mo yung punchline. Yeah. Okay, so what can we do as a single rider? Not much. Diba? Ako, sa scooter ko, may magagawa ba ako? Kahit magsisigaw ka sa kanto, wala Wala, papansin wala, sa'yo. wala. Sabihin mo, Pero, guard. Oh. marami tayo, 60% 60% ng road user. All road users na registered, ilan milyon yon? Mapupuno natin, EDSA. Araw-araw naman napupuno natin yung EDSA Hindi nga gumagalaw, di ba? No, di ba? And that's why we're here.
unifying our ano. Kahit siguro sa level muna natin, iba, you're part of that meeting. Hindi lang nakarating si Kuya Boying. Pero isa lang naman yung gusto natin. Again, we're all against corruption. Kung saan nahahantong to, sana may managot. Yun lang naman kailangan may managot. Kung paano siya mananagot, makulong, or alam nyo na, wala na tayong magagawa doon Ginawa niya Ngayon, the people, what's happening, it's action nila, and we are reacting. Napagod na In fact, bumabalik na naman sa nag-walkout na UP, nag-walkout ng UST, Ateneo, LaSalle the other day. Lahat nagsisimula sa estudyante. Tapos tayong mga professionals, tayong mga riders, walang gagawin? Yun. Ang mga estudyante, naninindigan. Oo. Kasi May pagod suggestion sila ako. rin Every day ha, gagawin ko to. From 5 o'clock to mga 7:30, dadaan ako sa EDSA. Magkakos ako na to. Mag-rally tayo lahat sa EDSA. no, but seriously, it's not gonna be solved by one single event. No. And Kailangan dalasan to. Kailangan dalasan to. And we need Jimmy, we need Tito Boying. We need you. We need you, pare. Kasi I take up a lot of And, space. and Good enough we for need 3 people. everyone. And we need everybody. Lahat ng We need rider. everybody. Sa tingin ko hindi dapat EDSA Dapat sa mga dun sa malapit sa mga bahay nila. well, Das Marinas Village. Corinthians. Malapit yung Bel monument. Air. Bel Air. In Das fact, Marinas, ganyan. in fact, di ba may movement na Black Friday Oh. na ang gusto ng nakakarami or yung mga nandoon na mismo na nakipaglaban sa kalsada ngayon is every Friday magkakaroon ng rally regardless kung saan. Now, kung tayo, kapareho nila, isa lang pinaglalaban, anti-corruption, walang bringing home. Saka na natin pag-usapan yan. Isang tao lang yan Okay, with all respect to the people who support him, tayo, ang pinaglalaban natin yun, ninanakawan na tayo bawat isa. Pati yung mga anak nyo na hindi pa lumalabas, nananakawan na. May Bilangin utang nyo na yung kaagad. May utang na agad. Kaagad. Wala paano mo babayaran yan? Tapos, paano din nila ibabalik? Itong mga gunggong na to, di ba? Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity. Professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters. Rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. On that note, gentlemen, anong magagawa nating mga rider para wakasan na hopefully itong dinaranas natin na na ugly face kumbaga? Ano yung plano, Jimmy? Kailangan unang-una magsama-sama tayo. Pangalawa, kailangan mag-ingay in a peaceful way. Magsama-sama yung mga riders. Maraming ride, maraming protesta siguro. Katulad ng mga estudyante din. Pero again, ulitin ko yung panawagan na it should be peaceful. Pero malaman ng mga corrupt dyan, lahat ng buhaya dyan, medyo patapos na rin ang araw nila. And also, it should be yung mga organizations that you believe in. Check mo muna. Huwag ka naman sumama sa mga post-post sa Facebook, di ba, na walang grupo. Hindi Anonymous. Ito, linalagay ni Jimmy yung mukha niya. So Oo. si Jimmy yung makukulong. Nandun lang tayo sa likod. Di ba? No, I mean, not seriously. I'm joking. But the fact that he's stepping up, right? That this group is stepping up. That Tunay na Rider is stepping up. Itinataya. That Hardcore Brothers is stepping up. That we are taking a risk. And we are Hindi ako putting our names out. makukulong at hindi ako malulungkot kasi merong anghel ng Ng Tito lansangan. Boy. Oo, yun. So, support a group that you align with, that you believe in. Wag lang yung mga naka-boost lang sa social. Anonymous, Oo. ganyan, yung mga we the people, mga ganon. Tsaka hindi to magtatagumpay kung sa isang tao lang or isang grupo lang. Hindi
sama-sama po tayo dito. Sama-sama tayo. Ulitin ko, lahat tayo biktima, lahat kayo ninanakawan. Gusto nyo ba yun? Sarap na sarap ba kayo ninanakawan kayo? Ako hindi ako nag-enjoy dyan. Ikaw, Tito Boying, anong masasabi mo sa Hindi. ano bang magagawa natin para wakasan to? Yeah, it's about time na dapat kumirsa tayo. Huwag na tayo magbingi-bingihan. Ipakita na natin na tayo nagkakaisa, na tayo ayaw natin yung corrupt, at mawakasan na yung ganyan sistema. Sobra na para ito sa ating mga anak, apo. In other words, sa another generation na darating. Mismo. Yun lang. Kumirsa tayo. Huwag na tayong tumahimik. Iparinig na natin sa kanila. Open pipe na tayo sa kalsada. Yun. Rev for anti-corruption. Ano ba? Oo naman. Hindi, maganda niyan, hindi kasi pwede yan na isahan lang. 'Di ba, mga mahilig naman yung mga rider na na parang gabi-gabi meron yan mga bike night. Yung tinatawag nilang bike night. Maganda niyan yung sinasabi ni Jimmy. Pakita natin na na nagkakaisa tayo. Magputi tayong lahat. Katulad Pwede. nung kanina, ulitin ko lang, tama si Buck kailangan tayo mga riders, suportahan natin din yung mga nagrarally pag Black Friday. Piliin lang din natin yung nagrarally kung tama rin yung atikain nila. Correct, or yung correct. yung objectives nila. Dapat aligned. Dapat aligned dun sa pinaglalaban natin, which is anti-corruption. We're not loyal to anybody at this point in time. It's just, kailangan tumigil na yung korupsyon at kailangan may managot doon sa mga buhayang yun. Yun. And then again, I am only doing this because people like Jimmy are behind it. People like Tito Boying, people like Raymond, Gabriel, Together We Ride, Breakfast Ride. I know these people. I believe in them. I align with them morally. No? The other thing is, lahat ng mga tayo rider, lalo na siguro si Tito Boying, lahat tayo mayabang, di ba? Lahat tayo gusto vroom-vroom, di ba? Yeah. Nagbi-big bike tayo dahil mayabang tayo. Malaking Totoo yan. makina. Labas. Gamitin natin yung yabang natin for a cause. Alam mo, Labasan Diba? natin yung yabang. Labas nyo yung yabang. Magyabang tayo, anti-corruption. Peacefully yabang. Peacefully na Peaceful yabang. yabang. Gamitin natin Yan. yung yabang. mapakinabangan natin yung kayabangan natin. Yabang na may pakinabang. Yung yabang na may pakinabang. Yun na yung rally natin. Hashtag. Yabang na may pakinabang. Okay, para sa mga susuporta. Okay yun, gagawa ko ng sticker nun. Yabang na may pakinabang. Para sa mga susuporta, anong mga kailangan nilang abangan since yung mga mangyayari kumbaga TBA pa yung status to be announced. Boss Jimmy. Yung mga merging points kung saan magsisimula yung ride, obviously mga riders tayo so kailangan mag-ride. At kung saan magkikita-kita, ulitin ko, kung saan magkikita-kita at kung kailan at anong oras. Yun ang kailangan yung bantayan at makikita niyo yan malamang sa Facebook pero magsisimula yan dito sa TNR para magkaroon ng para maging certified. Hindi siya magiging fake news. Unified at certified. And then sabi ni Raymond Gabriel, nationwide, nag-tap na siya ng mga ibang groups all over the Philippines. Tandaan nyo yung people power dati. Hindi ko sinasabi magkakaroon ng people power ngayon. Pero nagsimula yan sa Metro Manila. Pero sumuporta ang Cebu, sumuporta ang Luzon, Visayas, Mindanao. Technically. So, ganun din naman to. At lahat ng tao naman tinatamaan dito. Nanakawan Correct, tayo correct. pare-pareho Rider power. Rider power. Rider power. Yan. Okay. TBA para Wait, sa time out. Ivan, how many more minutes? goods na. Goods na. Wrap up. Okay. So yun. Okay. So yun sa mga dadalo. I love you too. Okay, sa mga dadalo, no? TBA, tutulong tayong tunay na rider, yung page natin. Correct. Para sa pag-disseminate kumbaga ng mapag-uusapan ng lupon, may mga mangyayari pa Pero mga si meeting. Bryce sasama. Si Bryce! Yung mga rider Wala nang Ducati yan. Sinoli na niya. Sinurrender ko na yung Lamborghini Urus. Maghihiram lang ng XRM yan. Ito ba yung? Hindi, yung mga riders, kung meron kayong suggestion,
i-voice out yun lang sa amin. Oo. Tatanggapin natin. Basta tayo, peaceful lang. Hindi tayo Walang big violent, bike, no? walang medium bike, walang small bike. Pantay-pantay Yes, po tayo kasi pantay-pantay ng Kahit Yes. kahit e-bike, okay lang. Ayan. Yes. So yun, abang-abang sa page ng Tunay na Rider, we will be sharing some details. Yung mga personal na account ng bawat isang nandito ay mag-share din kami, no? For now, abangan nyo yung susunod na episode namin. Kung gusto nyo balikan din yung naging usapan natin nakaraan tungkol sa Cost of ng- ownership. How much the government takes from you buying a motorcycle, from you owning a motorcycle. para mabuisit ka lalo dun sa... Oo, kailangan tuloy-tuloy yung buwisit. Ayan. Panoorin nyo yun. Nasa Spotify yun. Follow nyo rin kami sa Facebook, yung aming Tunay na Rider page. Mapapanood nyo dun yung, kumbaga, live stream nitong topic na to. At abangan nyo rin yung susunod naming episode. You will not be disappointed sa next guest. Tingnan mo, si Bryce nakasando na lang, oh. Usually, nakapolo po ako. Pero ngayon, sinurrender ko na yung yung Lamborghini Urus, Ducati. Wala na. All right, take us out, Ivan. Everyone, ride hard, ride safe. Ride Tunay. Ride tunay. Ay, bye. Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity, professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters: rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.